Magandang gabi mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong balita. So eto na nga mga kapatid, nako, itong si Pulong Duterte mga kababayan, nagwala po, no? Matapos pumutok ang balita na deny daw mga kapatid itong hinihiling, no, na interim release ng kampo ng kanyang ama, no? Sabi ni Pulong kahapon mga kapatid, papanagutin daw niya mga kababayan, no, itong mga nasa administrasyon na kumidnap sa kanyang ama, no, at dinala doon sa dahig sa piitan ng ICC mga kababayan, no. Pero mga kapatid, yung totoo pala, no, ayon kay Roque, si Sara Duterte daw mga kababayan, no, ang may kasalanan kung bakit dininay, no, yung kahilingan ni Tatay Digong nyo mga kapatid na interim release. Dahil daw po yan mga kababayan, ayon kay Roque, sa mga banta na binitawan ni Sara Duterte noon, no, sa ICC. At dahil daw po yan dun mga kapatid sa mga sinasabi ni Sara Duterte noon na itatakas na lang daw nila si former President Duterte. So yung mga negative statement ni Sara, no, ayon kay Roque, yun daw ang naging basis ng ICC, no? May posibilidad daw na yun ang naging basis ng ICC kung bakit dininay itong interim release ni Duterte, ni Digong. Pero mga kababayan, si Pulong nagwawala na. At kung ano-ano ng pagbabanta mga kapatid sa administrasyon ni PBBM, yung kanyang binitawan. Samantalang yung ate naman pala niya, or yung kapatid naman pala niya si Sara Duterte, ang may kasalanan ayon kay Harry Roque. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So, panoorin muna natin mga kababayan itong balita ng UNTV at bigyan po natin mga kapatid ng ating personal na opinion at reaksyon. Nagkausap kahapon sa detention facility ng International Criminal Court o ICC ng The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang kapatid na si Bong Duterte. Ayon sa kapatid ni FPRRD, alam na ng dating Pangulo ang desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ng kanilang kampo na interim release. Ang tanong mga kapatid, sino ang nagsabi kay Digong? No? Ayon dito sa statement ng kanyang kapatid, no, nung sabihin daw ng kanyang kapatid, no, kay Digong yung balita na deny yung kanilang interim release, hindi daw nabahala si Duterte, no, si Digong. Ang sabi daw ni Digong, alam ko na, no, alam ko na yan na deny yung kahilingan namin na interim release. Ang tanong, sino ang nagsabi kay Duterte mga kapatid? O baka naman, no, personal na kinausap ng taga-ICC itong si former President Duterte bago ilabas or bago i-anunsyo ng ICC yung kanilang desisyon, no? Baka kasi mga kababayan, no, personal siyang pinuntahan at sinabi na Mr. Former President, pasensya na po kayo, no? Hindi po namin mapagbibigyan ang inyong kahilingan dahil may banta, no, itong iyong anak na kung sakali man, no, itatakas ka daw, no? And pinapangalandakan ng iyong anak na kinidnap ka daw. So base sa mga statement ng iyong anak, no, parang alanganin na bigyan ka namin ng interim release dahil base sa aming obserbasyon, no, sa mga reaction na pinagagawa ng iyong mga anak, wala silang plano na ibalik ka dito sa ICC at harapin itong mga kaso na kinakaharap mo. No, ngayon, kung pagbibigyan ka namin, no, baka mabaliwala yung effort nitong mga biktima mo, no? So, para maging patas, no, sa lahat, hindi namin mapagbibigyan ng iyong kahilingan. Baka ganun mga kapatid ang nangyari. Kung kaya't alam na ni Digong
na deny itong kanyang interim release na inaasam-asam mga kababayan. May posibilidad mga kapatid na yan po ang nangyari. Tuloy. Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi umano sa kanya na alam na niya ang desisyon ng korte. I did not mention that to him. He mentioned it to me. Sorry to you hear about it, but I mean, he's prepared. Oh, but he's okay. Oh, prepared naman daw pala siya. Oh. Yun naman pala eh. Alam na daw ni Digong, mga kapatid. No, actually, hindi daw pala minention ng kanyang kapatid ang tungkol diyan. Pero ang nag-mention daw sa kanya, no, nagulat itong kapatid ni Digong na si Digong pa daw mismo ang nag-mention sa bagay na yan dito sa kanyang kapatid. And wala daw dapat ikabahala dahil prepared naman daw si Tatay Digong. Eh kung gano'n naman pala na prepared si Tatay Digong, mga kababayan, bakit hindi pa ituloy yung hearing? Di ba? Kasi nung nakaraan may mga sabi-sabi sila mga kapatid na may problema daw sa pag-iisip si Digong. Oh, eto ngayon mga kababayan, no? Galing na mismo sa kapatid ni Digong. Prepared naman daw siya. Oh. So, bakit hindi pa ituloy ang mga pagdinig? Bakit dinidelay pa nila mga kababayan? Kasi kung pag sinabi mong prepared mga kapatid, ibig sabihin, no, nasa kondisyon si Duterte. Walang problema mga kababayan. No? Halatang dinidelay lang nila mga kababayan, no? Itong tawag nito, pagdinig ng ICC, no? Delaying tactics lang talaga mga kapatid yung kanilang ginagawa. Oh, natatandaan pa nga niya eh. No? Yung impormasyon na tawag nito, deny yung kanyang interim release eh. Kung may problema siya sa pag-iisip mga kapatid, kagaya ng ini-explain ni Kaufman, no, na hindi daw fit humarap sa pagdinig si Digong dahil may problema daw sa pag-iisip, no? Kung totoong may problema siya sa pag-iisip, di dapat mga kababayan hindi niya matatandaan yung mga ganyang bagay. Pero according sa kanyang kapatid, no, si Digong pa daw ang nag-inform sa kanya. At sabi pa daw ni Digong, don't worry, no, prepared naman ako dyan. Ibig sabihin, okay ang kalagayan ni Digong. No, pwede nang ituloy yung pagdinig kung ganon mga kababayan. Tuloy. It's okay. Samantala, si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naman naniniwalang nagkamali ng desisyon ang ICC. Mas marunong ka ba sa ICC? Oh. International lawyer ka? Oo. Pero hindi mo pwedeng questionin ng ICC. No? Kasi kung totoong magaling ka, dapat naging huwis ka na ng ICC. Oh. Paano naging mali? Itinimbang ng ICC yung mga bagay na yan eh. No? Tinignan ng ICC yung mga posibleng mangyari. 'Di ba? Bago sila naglabas ng desisyon, talagang pinag-isipan nila yan. No? Hindi yan basta-basta pinagdidesisyonan na lang. No? Siyempre, tinitignan din nila at pinapakinggan din nila yung sinasabi ng mga complainant. No? Kasi nga, mga kababayan, kinokontra ng mga complainant, mga kapatid, itong kahilingan nila Duterte. Dahil maging sila, no, nababahala doon sa mga banta ni Sara Duterte dati na itatago, no, itataka si Digong. 'Di ba? Ngayon, tinimbang-timbang yan ng ICC. Oo nga, no. Kasi may impluwensyang tao to eh. 'Di ba? Marami itong mga galamay doon sa kanilang bansa at marami itong connection sa iba't ibang mga bansa, no, especially sa China. Baka mamaya yan, pag binigyan natin ng interim release yan, tumakas yan, no, at hindi na babalik. Oh. So paano naging mali ngayon ang desisyon ng ICC? 'Di ba? Ikaw, Roque, masyado kang madada eh. Bakit kaya hindi ka na lang umuwi dito sa Pilipinas at harapin mo rin yung sarili mong kaso dito? No, hindi yung nangingialam ka diyan sa mga kung kani-kaninong mga kaso. No, hindi ka naman na pinapansin ng mga Duterte, para ka namang asong ulol diyan na himod ng himod sa puwet nitong magkapatid na Duterte, samantalang itong magkapatid na Duterte, no, tinataboy ka na dahil puro lang naman kapalpakan yung ginagawa mo, puro lang naman kapahamakan ni Digong yung ginagawa mo.
No? Bakit kaya hindi ka umuwi dito at harapin mo yung sarili mong kaso dito dahil may kaso ka rin naman dito Oh, uwi ka muna dito at yun muna, no? Doon mo ilabas yung galing mo dito sa korte ng Pilipinas. Oh, kung tutuusin, kaalyado nyo halos lahat ng mga justices dito sa korte ng Pilipinas. Oh, bakit natatakot kang umuwi dito at harapin yung mga kaso mo? 'Di ba? Nandyan ka wala ka namang silbi diyan, wala ka namang bilang diyan. No? Nagiging patay gutom ka na nga lang dyan. Nangaagaw ka na nga lang ng pagkain ng mga supporters ni Digong dyan No? Tapos dyan pa ngayon, nagmamagaling ka. Sasabihin mo, mali yung decision ng ICC. Sino ka ba? Talay. Iginiit niya na pinagbatayan ng ICC sa desisyon ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Isa na dito ang pagkakaroon umano ng sabwatan ng ICC at Marcos administration sa paghuli sa dating Pangulo. Anong sabwatan? Di ba? Hari talaga ng fake news itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Oo, nandun na tayo. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Maging ang presidente, no, hindi niya binigyan, hindi niya ibinalik ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero, no, mapipigilan ba ng Pilipinas ang Interpol? Konektado tayo sa Interpol Ngayon, ang Interpol ang ginamit ng ICC para ma-serve ang warrant ni Duterte. Anong sabwatan ang pinagsasabi nyo? Halatang gusto nyo lang i-mislead, no? Yung taong bayan para magalit sa gobyerno. Kung tutuusin nga, kasalanan ni Digong yan no? Tinanggal niya ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, no? Hindi na niya sinama pati yung Interpol. Hindi niya na-anticipate kasi yan noon, no? Na hindi lang basta ICC ang dapat yung tanggalan ng jurisdiction sa Pilipinas, dapat ang Interpol din dahil later on pwedeng gamitin ng ICC ang Interpol para ma-serve yung warrant dito. Tapos ngayon sasabihin nyo nakipagsabwatan ang Pilipinas, kasalanan ni Digong yan. No? Kung tinanggalan din niya ng jurisdiction ng ICC, di sana, no, hindi siya masiserba ng warrant. Kasi bukod sa Interpol, wala naman ang pwedeng gamitin ang ICC na maghahatid ng warrant ni Duterte dito. Tsaka, kayabangan din naman ni Duterte ang nagdala sa kanya dyan sa dahig. Di ba? May chance na siya, mga kababayan, nung nasa Singapore siya, kung di ako nagkakamali, may chance na siya na tumakas. No? Dahil sa Singapore pa lang, alam na niya na nandito na yung warrant niya. Nauna na sa kanya dito sa Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Umuwi pa rin siya. Kung tumakas na lang siya, di ba? Di sana malaya pa siya ngayon. Kayabangan ni Digong ang nagdala sa kanya no? Diyan sa piitan ng dahig. Gusto niyong umuwi. Matapang daw siya Tapos ngayon, sasabihin nyo, gagawa kayo ng kwento na nakipagsabuatan si Marcos sa ICC. Para ka namang hindi abogado kung magsalita ka, Roque. No? Literal na tanga-tangahan yung statement ni Roque, mga kabatid. Ayaw niyang i-educate yung kanilang mga supporters na hindi naman ang Marcos administration ang may kasalanan dyan, kundi si former President Duterte dahil hindi niya tinanggal ang tawag nito, yung jurisdiction ng Interpol during his time. No? May magagawa ba si PBBM kung i-serve ng Interpol? Tsaka yung Interpol na yan, no, hindi pwedeng hindi gampanan ng administrasyon ni PBBM, no, yung tawag nito, yung katungkulan ng Pilipinas sa International Police, mga kapatid, dahil ang Pilipinas nakikinabang din sa Interpol. Tuwing may mga pugante tayong mga kababayan na lumaya sa ibang bansa, Interpol po, mga kapatid, ang ginagamit natin para mahuli sila. Dahil hindi nga tayo pwedeng, yung mga pulis natin, pumunta doon kung saan nagtago yung mga pugante, no, at yung mga pulis natin ang huhuli sa kanila doon. No? Kasi nga wala tayong jurisdiction. So nagiging posible lamang yan, no, sa tulong ng Interpol. 'Di ba? Yun mga kapatid, malaking bagay ang Interpol. Hindi naman pwede na tayo lang yung makikinabang sa Interpol,
No, tapos yung obligasyon natin sa Interpol, pag sila na ang may kailangan sa atin, hindi natin sila i-entertain. Hindi pwede 'yon. 'Di ba? Siyempre may kasunduan 'yan. No? May kasunduan 'yan mga kababayan na dapat lahat ng bansa na may jurisdiction ng Interpol dapat makikipag-cooperate tuwing may hinuhuling bugante o whatsoever dyan. O, kasalanan ba ng presidente? No? Kung gagampanan niya yung tungkulin ng Pilipinas sa International Police. Anong sabuatan ang pinagsasabi nitong Roque na ito? Kanya, gusto talaga nilang i-mislead mga kababayan ang taong bayan. No? Gusto nilang i-mislead ang mga Pilipino para palabasin na traidor si Marcos. Yun lang po yun mga kapatid. Tuloy. Gayon din ang pahayag na mali ang paghuli kay FPRRD dahil labag ito sa Article 59 ng Rome Statute na dapat munang iharap sa lokal na hukuman ang isang akusado. Mabigat din ang Bakit hindi nyo in-insist dito yan sa Pilipinas noon? 'Di ba? Ilang buwan ba no bago isinerve ang warrant ni Digong? May ginawa ba kayong mga hakbang? No? Dapat kayo na ang nag-initiate diyan. Dapat nung nandito pa lang bago pa hinati dito sa Pilipinas yung warrant ni Duterte, dapat pinaghandaan niyo na 'yan. Dapat yung mga proceedings na 'yan, no? Kayo na ang nag-initiate niyan, no? Para kung sakali man maisalba ng korte ng Pilipinas itong si Duterte. Pero may ginawa ba kayo? Wala. No? Nung time na bago mahuli yan si Digong, nandun si Digong. Ikot ng ikot kung saan parte ng Pilipinas, nakakarating pa hanggang Singapore. No? Dala-dala yung paninira niya sa gobyerno ng Pilipinas. Paninira niya sa presidente. No? Kasalanan nyo na yan. No? Ikaw, Roque, international lawyer ka. No? Abogado ka ng ICC, hindi mo sila sinabihan. Tapos ngayon magmamagaling ka. Sasabihin mo dapat bago dalhin sa ICC si Duterte, dapat i-trial muna dito sa Pilipinas. Ba't hindi mo ginawa yan? Alam mo naman pala ikaw ang may kasalanan dyan. No? Hindi na ang gobyerno ng Pilipinas. Tuloy. Din ang minsang naging pahayag ni VP Sara na itakas na lang si FPRRD mula sa detention facility ng ICC. Ito mga kapatid, no? Kahit sino naman sigurong mga huwes, mga kababayan, no, pag nakarinig ng ganito, talagang yung mga ganyang kahilingan tulad ng kahilingan ni Digong na bigyan sila ng pansamantalang kalayaan, i-deny yan. No? Mga statement ni Sara, mga kapatid, pangkwan no? Pangtulongges. Di ba? Isa pa dyan, yung lawak ng impluwensya ni Digong. No? Nakita ng ICC yan. No? Malawak ang impluwensya ng taong yan. No? Ngayon, pag hinayaan nating bigyan niya ng interim release, malaki ang tsansa na hindi na makakabalik dito yan at itatago yan ng kanyang anak. Kung pagbabasihan natin ngayon, sinasabi ng kanyang anak, itataka siya mula dito sa detention facility ng ICC. Dyan pa lang, dapat maalarma na tayo dyan. Ngayon, kung bibigyan natin yan, baka binigyan lang natin ng daan itong kampo ni former President Duterte na maitakas, no? Itong si former President. 'Di ba? Nakita na ng ICC yan, mga kapatid, no? Na hindi mapagkakatiwalaan itong si Sara Duterte. Kaya dininay nila, no, yung interim release ni former President. Tuloy. Si FPRRD mula sa detention facility ng ICC. Ito maaari ang pinagbatayan ng ICC upang i-reject ang hiling ng kampo ni FPRRD. Ako naniniwala ko yan talaga ang pinagbatayan, mga kapatid. Isa yan. Kaya dapat, Roque, ikaw yung nag-educate doon kay Pulong. Pulong, huwag ka basta-bastang tira ng tira dyan sa administrasyon ni Bangag. No? Kasi may kasalanan din yung ate mo. No? Isa din siya. No?
May malaking bagay yung mga binitawan niyang pananalita na itatakas na lang yung ama mo dyan sa detention facility ng ICC. Oh, di ba? Dapat in-educate mo si Pulong para hindi magmukhang ulol na aso si Pulong na tira ng tira sa administrasyon kahit ang may kasalanan naman pala talaga is yung kapatid niyang si Vice President Sara Duterte dahil hindi mapigil yung bibig, no? Puro bitaw ng pagbabanta. O tapos ngayon na ginawang na kumbaga ngayon na yan ang isa sa kinonsidera ng ICC para ikansela yung kahilingan na interim release. Magagalit kayo. Oh, 'di ba? Kasalanan niyo naman pala eh. O bakit ngayon sinisisi niyo ang gobyerno? Oh. Dapat, no? Ang sisihin ni Pulong diyan yung kapatid niya. And I know mga babayan na alam ni Pulong 'yan, no? Alam ni Pulong 'yan. Kanya nga lang gusto lang talaga nilang, no, alam niyo, gusto lang pag-awayin yung mga Pilipino. 'Di ba? 'Yun ang gusto nila. Kaya si Pulong, no, kung ano-anong pinagsasabi ngayon sa administrasyon ni PBBM, no, para pamarisan siya ng kanilang mga supporters at magalit palalo itong kanilang mga supporters sa administrasyon ni President Marcos. Tuloy. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Si Davao City 1st District ano naman Representative ngayon? Paulo Duterte na Ano naman ngayon kung doon binase? Kung may basihan naman talaga. No? Kung dapat naman talaga nilang i-considera yung mga binitawan ni Sara. Oh. Huwag mong questionin, no, yung mga huwes sa ICC. 'Di ba? Abogado ka lang, international lawyer ka lang, no? Hindi ka huwes, no? Wala sa iyo yung tawag nito, yung pag-iisip katulad ng mga huwes ng ICC. Patay gutom ka na nga lang dyan sa dahig eh, no? Nangaagaw ka na nga lang dyan ng pagkain eh. 'Di ba? Tapos ngayon may lakas ka pa ng loob na punahin yung taga-ICC at sabihin mali yung kanilang desisyon. Nako, magpakatotoo ka, Roque, no? Umuwi ka dito sa Pilipinas at harapin mo yung mga kaso mo dito dahil may dapat ka rin panagutan dito sa bansang Pilipinas. Tuloy. VP Sara. si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na anak ng dating Pangulo, tinawag na gross and disgraceful miscarriage of justice ang naging desisyon ng ICC. Bakit yung ginawa ng ama mo, no? Na pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan doong panahon na presidente siya. Hindi ba miscarriage of justice 'yon? No? Yung pagkaitan mo ng tawag nito, pagkaitan mo ng due process yung mga Pilipino na allegedly, no? Hindi ko talaga makalimutan yan eh. Allegedly pa lang, mga kapatid, no? Hindi pa napatunayan sa korte, pero pinagurgur na ni Duterte. Hindi ba miscarriage of justice 'yon? Itong si Pulong, mga kababayan, magaling lang magsalita, no, sa ibang tao. Pero yung kagagawan ng kanyang ama, no, hindi niya magawang punahin, no, yung mga maling gawain ng kanyang ama. Palibhasa, mga kapatid, nakinabang din siya sa mga illegal na ginagawa ni Digong, no? Nakinabang din kasi siya. Ang lakas ng loob nitong magsalita ng kung ano-ano. Samantalang yung mga sarili nila, mas madumi pa sa tae, mga kababayan. Miscarriage of justice. Paano naman yung mga kawawang mga Pilipino na basta-basta na lang dyan humandusay sa tabi, no? Matapos paggugurgurin ng mga pulis. Diba? 30,000 Filipinos, mga kapatid, ang nagbuwis ng buhay, no? Dahil ginawang panakipbutas ni Digong sa katotohanan, no, na under his administration, galit di umano siya sa mga
droga mga kababayan. Pero itong kanyang best friend na si Michael Yang, tuli-tulinadang illegal na droga mga kapatid ang pinapasok that time sa Pilipinas at ginagamit niya ang tukhang para panakip butas. Diba? Yun yung totoo mga kababayan. Tapos itong si Pulong nagmamagaling. Akala mo kung sinong malinis ang hayop. Tuloy. Dagdag pa niya na ito'y isang political theater. Titiyakin din anya niya na mananagot ang mga umano'y kidnapper ng kanyang ama. Ulol. Kidnapper. Ipaliwanag mo muna yung 51 billion, Pulong. No? Kung saan mo tinago yung 51 billion na nakuha mo, no? Noong panahon na presidente pa ang iyong ama. Oh. 'Di ba? Kung ano-ano nang pinagsasabi mo diyan, may pakidnap-kidnapping ka bang sinasabi diyan. Oh. Alam niyo mga kapatid, no, itong si Pulong, puro lang din naman dakdak no mga kababayan. No? Wala din namang silbi ito na klaseng congressman mga kapatid. Puro lang pangbababae, no? Puro lang pag-iinom. Baka mamaya nagdodroga pa tong hayop na to mga kababayan. 'Di ba? Biruin mo. Congressman ka, no? Ultimo bugaw, papatulan mo. Oh. 'Di ba? Gagawin mong ginawa mong pansimbag dahil hindi napagbigyan yung pagiging iyotman mo. Animal na klaseng tao. Aapela pa rin anya sila at umaasa pa rin siyang makakauwi ng Pilipinas si FPRRD. Wag na kayong umasa, no? At hindi na makakauwi dito 'yan, no? Sa Pilipinas mga kapatid. Malabo na po 'yan mga kababayan. Sa lakas ng ebidensya laban kay Digong, nako. Antayin na lang kamo ni Digong, si Bongo, at si Bato, no? At yung iba pang mga dating PNP chief na kanilang kasamahan, no? Huwag kamo mag-alala si Tatay Digong nyo, no? Dahil sasamahan naman siya diyan nila Pulo, nila Bato, nila Bongo, ni Padilla, no? Kasi si Padilla daw mga kababayan pag dinampot daw itong si Bato, sasama daw siya mga kapatid, no? 'Di ba? May kingkoy kayo diyan sa loob ng selda ng ICC. Antayin niyo na lang, no? Pagdating ng araw bago matapos ang taon na 'to, may kasama ka na diyan, Tatay Diggs. Kaya don't you worry. JP Nunez, So ito na mga kapatid, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po yung ating talakayan ngayon mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.